Lalagyan pala siya ng siyempre, creamer. Habang nag-ano tayo dito na. Hindi, alam mo, sa mga oras talaga sa'yo, the best talaga maya-maya ng buhay. Kasi, Di ba? Palipas tayo ng oras. Friday pa. Friday. Traffic ngayon. Diba? So, ito yung pinaka-best place para, alam mo yun, magpalipas ng oras. Pinaka na, best pa. Pinaka na best na. The best pa. Pinaka na. Hindi, dapat lang talaga. Kasi siyempre, ganun din naman pag bumiyahe ka. Aabutan mo sa kalsada, traffic. Tapos ano mangyayari? Madidelay ka rin ang uwi mo. Tapos pag uwi mo, ganun lang din. Kaysa yung oras na naghintay ka. Ubusin lang yun, Ubusin lang yung oras mo. Eh, kung halimbawa kung gantong, tambay ka lang muna. Relax ka lang. Alam mo, na-realize ko yan, nung umamang ako ng Manila, kasi nakasakay lang ako, di ba? So, ako, parang naiinip pa nga ako eh. Pero nung kasi hindi naman ako yung nagdadrive. Pero ngayon, nung ako na yung umamang ng Manila, pag maano pa lang malas, ang hirap, talagang traffic, diba? Parang nagre-reklamo sa pang-araw-araw. Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman. May bangkin naman. Ano yan? Uy, baka naman. Baka naman. Bangkin. Diba? Uy, pang-ilan na natin to dito. Ano ba to? Hindi, kumbaga out of the usual to eh. Wala tayo sa studio natin. Yes. Hindi, pang-ilan na natin punta to rito. Ilang beses na rin, di ba? Oo, maraming beses na. Alam mo tayo, syempre, fanatic tayo ng Dunkin' Donut eh. Parang alanganin sa hot coffee na, iced coffee. Wala eh. Ano ba gusto mo? Hot or iced coffee? Hindi ko nga alanganin eh. Alanganin sa hot, alanganin sa ice. So may bago siyang flavor. Warm na. Warm. No, wait, hindi mo init. Yan nga, sir. Ano yan, sir? Mas mainit pa yung ulo ko sa'yo. Para mas iinit ka ng ulo, sir. Sir, nung bagong gawa, mainit yan ha. Ba't ngayon? Oo, eh. Pero hindi, okay naman yung lasa. Lasa, nakadepende sa timpla mo yan, siyempre. Ano ba trip na timpla ng kape? Trip ko na coffee. Gusto ko yung mapait talaga. A good thing kasi, mapait siya. So, Uling. tapang siya, sir. Pag-ihaw kitang uling. Para mas mapait na. So, ay matapang. Ampalaya coffee, okay? Ampalaya coffee. Ha? Ampalaya coffee. Ulit-ulitin ko, ampalaya coffee. Meron ba nun? Ampalaya ko. Pwede. Nakakayot pala. Hindi, yung buto. Pwede siguro na yung buto. Malay mo, meron. Healthy ang Parang meron yata ganun, di ba? Hindi ko nga hindi ako sure eh. Yung isip O baka meron sila dyan. Baka comment nyo lang kung paano makabili ng ampalaya coffee. Mahilig sa ampalaya mapait. Is it ba? Ano ba mas mapait? Yung coffee o yung ampalaya? Yung pinagdahanan mo. Sabi nga nila, ano ba mas masakit? Yung sampaling ka ng mahal mo sa harap ng maraming tao o sampaling ka ng maraming tao? Ikaw, sir, ano ba? Siyempre yung marami. Depende gano'ng karami yun. Oo, gano'ng karami. Oo. Siyempre pag mahal mo, pag sinampal ka, isang palad pa lang yun. Siguro yung dahilan, pag sinampal ka, ibig sabihin yun yung masakit. Ayun. Ano yung dahilan? Ba't ka nasampal? Nasampal ka na ba? Ako maraming beses na rin. Ang nanay ko. Ano, sabot ka, bata ka. Ako sa bagay. Nanay, tawag ka na. Tawag ka na. So, ikaw, sir, kamusta naman? Kape mo, iced coffee, no? Boss G. ito, ice coffee sa akin kasi Naiulo mo, sir. hindi, ayun nga, hindi parang ano lang. Para kasi ito yung way ng pagre-relax ko. Pagka hot coffee kasi, ang gusto ko kasi niyan pagka matutulog na ako. Iba yung epekto sa akin eh. Kahit kape, sa gabi, makakatulog ka pa rin. Basta, halimbawa, nagkape ako. Matutulog ako niyan. Dapat within 5 or 15 minutes nakatulog na ako niyan. Yung bago sumipa yung caffeine, nakatulog na ako niyan. So parang nahack mo yung coffee, no? Basta gusto mo kasi ng coffee, bago ka sumipa, dapat tulog ka na. Ay, hindi na. Hindi. Bago sumipa yung kape, Ayun, bago sumipa yung caffeine, dapat tulog ka na. dapat tulog na ako. Ayun Kasi lang. pagka yun, sumipa at gising pa ako. Tapos to. Sa bagay, sabi nila, mga 45 minutes to bago sumipa yung kape. Ay, right. Oo. Pero talaga may mga ganun tao, no? Kape yung pagpapabilin nila. Instead na, Totoo ba? Yun nga, kasi syempre, di ba, paparelax. Di ba? Marelax ka. Minsan nga, mas masarap yan. Teternohan mo muna, maliligo ka muna. Ayun. Maliligo ka muna ng malamig na tubig. Pampagising yun, malamig na tubig. medyo weird na. Oo. Medyo weird. Mm. Pwede rin, kung halimbawa sa gabi, Pang-relax na, pahinga na eh. Pang-relax.
Ayun. Warm water na. Tapos, kape na mainit. Wow. Hindi lalong bababa yung ano mo, temperature. Oo, oo. Ayun na. Ayun na. Yun pala yung... Ang hinanap mo doon, hindi yung kape. Dati, ang hirap ng mga ito pagkagatas eh. Hindi kasi gupan ng gatas. Oo, kasi naggatas ako eh. Pag madaling araw, nagigising ako, sinisigmura na ako. Hindi pa, parang nasa labas tayo ngayon. Siyempre, yun nga, kasi siyempre, ayaw na natin muna ng doon sa dati natin pinag-uusapan. Kasi, siyempre parang ganun pa rin, hindi ka, kahit tapos na yung oras ng trabaho, parang hindi ba din, parang tumatrabaho. Siyempre, nagtatry lang tayo ng ibang, ng ibang venue. Ibang venue. Ito kasi common din naman sa atin. Hindi naman nabago sa atin. Lumalabas naman talaga tayo para lang makapag, get together, di ba? Though, lagi tayo magkasama. Get together pa rin ba tawag doon? Get together. Parang ano eh. Ano ba, labas muna tayo. Labas muna tayo. Maiba naman. Maiba naman. Yun. Maiba naman. Oo. Maiba tayo. Kumbaga sa mga sessions natin, icebreaker. Diba? Icebreaker. Oo. Kumbaga sa topic natin dati, sharpen the soto. Teka, maalala ko lang, boss. Anong ininom mo? Ba't parang kape na naman yata? Ano to? Hot choco. Ayan, oh. Okay. Hot choco. Yan. Kasi di ba, nangyari sa'yo, parang hindi ka pa nakukontent sa isang hospital na yun. Sabi ni Doc, tigil na. Ayan, hot choco muna. Hot choco. Yo, hot choco. Baka naman. Hot choco muna. Hot choco na lang talaga. Hot choco na pala. Hot choco na lang talaga. Hindi ka na uburang kumapi. Oo. Yun. So, Yun. ba't tayo dito ngayon? To relax? To relax. Kasi bakit? Isang linggo na naman ang lumipas. Yun, lumipas na naman. Kayo, kamusta ba kayo? Ayan. So, pagod ako pero ramdam ko yung pagod. Pero paramdam ko, yung pagod ko, worth it talaga. Kasi isang buong linggo kang productive eh. Bukod doon, nagkakasakitan na yung mga kasamaan mo. Ikaw, buhay pa rin. Actually, ang dami may sakit din eh, no? Kasi una, siguro, pabago-bagong panahon. Plus na rin sa dami ng activities na ginagawa natin. Pero syempre, we still have to find time para naman magawa rin yung mga bagay na gusto natin ginagawa. Kagaya nito. Alam natin pagod tayo, pero pagdating dito, walang atrasan, di ba? Wala, siyempre. Gusto natin na ginagawa natin. Pare-pares natin itong trip na magmarites muna tayo dito. Pag-usapan muna natin yung mga i-reflect muna natin yung mga nakaraan. So ikaw, anong ginawa mo nung 10 linggo? Actually, napaka-fulfilling na nangyari sa akin kasi talagang physical yung kaliwat kanan kasi yung yung mga bisita natin, di ba? Mayroon sa kabilang building, kailangan mo pumunta sa kabila, i-assist sila, and alam mo yung ang sarap sa feeling doon, yung feedback na nakukuha mo from them, grabe. Talagang, sige, balik pa kayo, ulitin natin kahit ilang session. Ganun yung alam mo, excited pa ulit ako na pagsilbihan sila. As admin and logistics, Pagsilbihan sila, ayos na. So yun lang. Malalim yung salita mo ngayon ha, Uncle ha? Yes, ito naman yung isang way na para magpahinga tayo, physically, mentally, diba? So, and sa mga, kasi bukas, Sabado na, diba? So, tuloy-tuloy na. Tapos, yan. Monday leave. Hindi, joke. Kidding aside. Sabay leave, no? Monday leave. Idugtong mo sa day off. Pag pagod ka, idugtong mo sa day off yung leave. Gano'n. Sabi sana, diba? Sabi. Pero kidding aside, thank you so much. Kasi may sapat tayo energy para gampanan yung trabaho natin hanggang Friday. So, ang lalim mo naman, parang papaalam ka na ba? Lalim mo ah. Galing. Hindi ka na. Okay, so, ano bang mga pwede natin mag-usapan ngayon habang nandito, hindi yung puro marites lang tayo dito. Siguro tawag dito, pag ikaw, ano bang pwede natin pag-usapan? Ano basa mo dyan? Ready for some inspiration. Yun. Are you ready for some inspiration? Handa na ba sila? Handa na. Kwentuhan muna tayo tungkol sa mga life perspective siguro, no? So, meron ako ditong tanong. Yung sa tingin mo ba, coach, normal ba na dumadating ang problema ng magkakasabay? Ay, pwede. Pwede. Kasi sa totoo lang, yung mga problema naman na yan, hindi naman ikaw may create eh. Some of them, pwedeng na-impose sa'yo ng ibang tao, na-inflict sa'yo ng ibang tao, or some of them, nangyari because nangyari, di ba? Oo. Kasi ang control mo hindi yung mga bagay lang na ginagalaw mo. Pero yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, hindi. For example, aksidente, sakuna, or maybe mga bagay na kagaya ng mga urgent sa trabaho. Ayun, isa pa yan, di ba? Nakakasakit ka. Yung Nakakasakit, usapan natin yan. kanina. Nakakasakit ka.
Pero, di ba, habang sinusolusyon mo yung problema mo financially, bigla kang magkakasakit. Parang, Ang ano hirap, ba to? no? Kamalasan ba to? Bakit ba parang sabay-sabay? Oo. So, yun yung tanong. Yung problema talagang always yung kasama na sa buhay na niya, di ba? Hindi mo masabi kung ilang problema yung darating sa'yo bukas, pero dapat handa ka, dapat paano mo tinitingnan yung problema? Diba? Problema pa rin ba, di ba? So, hindi siya normal. Normal siya. Yeah. Pero paano mo siya i-handle para maging normal lang siya, di ba? Yung iba kasi talagang nadadala dun sa emosyon dahil sa problema, di ba? Well, kung ang tanong natural, nangyayari. May mga pangyayari na problema hindi inaasahan. Pero syempre, ang kahandaan mo, yun yung point dito. Kailangan handa ka. Di ba? Okay, so, ayun. Ang hirap kasi paniwalaan yung sarili mo pagka halimbawa, ba't ganun? Ba't sabay-sabay yung problema? Ano ba problema mo? Bakit hindi sabay-sabay ang swerte? Ay, pwede rin depende yan Minsan may mga kilala ako or maybe ako mismo nangyari. May magandang nangyari ngayon tapos maya may maganda ulit nangyari. Hindi rin talaga pare-pareho. Pero naniniwala Kuha ko na. So, pwede mo tignan yung isang bagay na malas para sa'yo. Kung halimbawa, hindi talaga maganda or kulang, parang nakukulangan ka lang. Malas naman. Pero yung totoo nun, nakadepende sa kung paano mo siya titingnan. may nangyari sa atin yan in the past, nung mga nakaraang buwan, di ba? May supposed to be there's a problem. Mukhang problema yung nangyari, pero because of that, nakakita tayo ng opportunity. Hindi ba? Nagkaroon tayo ng challenge sa room, eventually nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng hybrid, kung saan na-try natin na yung combination ng virtual training session versus yung sa face-to-face training session. Siguro para sa akin, yung idea, nakadepende kasi yung problema sa pagtingin mo. Kung ano kasi yung estado mo ngayon, for example, pagod ka, masama loob mo, natural, yung mga nangyayari, parang kahit hindi naman sana siya mukhang problema, tingin mo na lang din problema. Nadadamay na lang. Nadadamay na lang. Or maybe, kung masaya ka ngayon, parang walang pwedeng maging problema sa buhay mo Tama. Alright, so sige, meron pa ako dito isa. Kung may matututunan ka bang bagay na hindi mo sana matututunan kung hindi mo pinagdaanan yung ganitong hirap o yung problema mo? Para sa'yo, sir, ano? Tinanong- Since ikaw naman yung nagbasa. Tinanong ko, no? Hindi lalag, no? Okay, so sige. Meron ako ditong tanong. Kung babalikan mo yung sarili mo bago ka pa dumaan sa mga problema, ano yung sasabihin mo sa kanya? Bawa, nakasalubong mo siya. Tapos, makasalubong mo siya, hindi niya, out of nowhere, hindi niya alam na may problema siyang kakaharapin. Anong sasabihin mo sa kanya? Maganda yun, Parang na-imagine ko yung, para siyang future saka yung past mo, no? No. Pupuntahan mo yung past mo. No? Hindi. Bigla-bigla, makakasalubong mo siya. O kaya halimbawa, di ba yung meron kang pinagdanasan, may dinaanan kang problema, tapos makakasalubong mo yung sarili mo ulit. Siguro kung gano'n yung mangyari sa akin. Nadaanan mo na yun eh. Uy, teka, nadaanan ko na to. Ipigilan ko. Tapos sasabihin mo sa kanya. Ayokong i-disclose sa kanya yung pwede mangyari kasi gusto ko mapagdaanan niya yun nang hindi niya nalalaman. Kasi doon siya titibay, doon siya tatatag. Ang tanging sasabihin ko lang sa kanya, maging handa ka, maging matatag ka. Tatagan mo lang. Pero hindi ko sasabihin na malulusutan mo yan. Kasi malalaman niya, di ba? Tama. Kasi yung challenge ng buhay. Doon yung hiwaga ng buhay talaga. Correct. Oo. Yung pangit ng pagkalimbawa ko. Every time na may darating na pagsubok, may pipilit sa'yo. Yung totoo naman kasi syempre, hindi mo naman para mabalikan talaga totally, di ba? Pero tama yung gagawin mo kasi imbes na sabihin mo na wag niyang gawin or gawin niya kasi at the end of the day, kung ikaw talaga optimistic ka, kahit ano naman na mangyari dyan, makakakita ka ng maganda kahit sa pinakapangit na sitwasyon. So ngayon, sabihin mo sa kanya na tuloy-tuloy lang kasi kilala mo naman yung sarili mo na hindi ka nagpapabaya, di ba? Tuloy-tuloy lang, eventually, magtatagumpay ka din. Yun. Di ba? Pag nakasalubong mo siya, tuloy lang, brother. Ayun nga, no? So, sa dinami-dami ng mga bagay na nakaka-stress sa mundo. Kasi kung minsan, kahit hindi na nakaka-stress kung halimbawa ang tao kasi, konting buhos na lang napupununan. Paano mo kaya uunahin or paano mo malalaman kung ano yung mga dapat mong unahin sa mga problema mo
dapat asikasuhin. Ayun. Ako, natutunan ko, kailangan mo munang i-identify ano yung pinaka-importante. No, pag nalaman mo na ano yung pinaka-importante, kailangan mo naman isunod ano yung unang-unang kailangan, yung pinaka-kailangan na. Meron kasi mga problema na kapag nasolve mo, masosolusyonan niya pati yung ibang mga problema. Domino effect. Domino effect. Meron kasing problema na akala mo mukhang problema, pero pag sinolve mo, wala lang din naman. Nagets na? So yung tinuturo din natin to dati, di ba? Sa mga estudyante natin na we should be focusing this mga bagay na may value talaga. Ano yun? Problema mo sa kalusugan, problema mo sa pamilya, relasyon, Or problema mo sa trabaho. You need to identify ano yung pinaka-importante bago ka mag-decide anong uunahin mo doon sa mga yun. Ayun, so tama ka nga dun, no? I-identify kung ano yung malaking problema, tapos i-solve ng isa-isa. Huwag sabay-sabay. Okay, so paano ko yung natanong? Kasi ano tawag dito, yung anxiety. 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 Isang malaking salita. Oo naman. Tawag dito, na uso ngayon. Uso ba yun? Actually, nakatayo din yun sa burnout eh. Yung napag-usapan natin last time, yun na yung sobrang bigat na ng pinagdaanan mo, anxiety, na-depress ka na. Oo. Oo. Anxiety. Ayan. Anong paraan mo para hindi lamunin yung araw mo ng anxiety? Para masaya, di ba? Para masaya, ang saya yan. Anxiety. Anxiety. Ansaya. Ang saya mo, ha? Okay, coach. Ano ba tanong mo? Paano mo maiiwasang lamunin yung araw mo ng anxiety? Bago mo masagot kung paano mo maiwasan, kailangan alam mo muna kung ano yung pinanggalingan. Ano bang dahilan? Paano ka ba nagkaroon ng anxiety? Ano yung mga ugat niyan? Kasi parang halaman lang yan, 'di ba? O damo. Hindi mo masosolve yan until hindi mo makuha or mabunot yung ugat. So, the first thing that you need to do is to understand yourself. Alam mo yung ugat niyan, ikaw lang din naman talaga yung ugat ng problema. Kasi minsan, may mga problema tayo, hindi naman talaga problema, pinapalaki mo lang. 'Di ba? Yun. So ngayon, kung hindi naman talaga problema, hindi mo dapat para problemahin. Isa pa, dapat magkaroon ka ng healthy way of living. For example, kailangan maayos yung relasyon mo. Kadalasan kasi pag mahina hindi maganda yung relasyon nyo sa pamilya, sa relationship, sa partner mo, yan ang kadalasang dahilan ng mga anxiety. So, isa pa, financial. Kailangan magkaroon ka ng long-term plan at solution para naman hindi pa ulit-ulit sa'yo yung pinagdadaanan mong problema. Okay. You need to find a way out. Kasi kung lagi ka lang magdudwell, tapos ang goal mo, ang gagawin mo lang is malulugmok pa lang palagi, I believe hindi yan first time mo kung nagkaroon ka ng anxiety, di ba? So, kung gano'n ang nangyayari sa'yo, ang kailangan mong gawin is mag-isip ka ng long-term plan. Magkaroon ka ng strategy. Kasi, alam mo, babalik ka ulit dyan pag yan hindi mo talaga na-solve. Gaya ng example ko kanina, tamo. Find the root cause, targetin yung ugat. Pag nawala na yung ugat, wala na rin yung damo. Okay, so, ayun. So, bago ka dumating sa mga wisdom na ganyan, coach, gusto ko lamang tanungin kung dumating ka na rin ba sa pagkakataon na parang ayaw mo na rin lumaban, parang gusto mo na rin lumatang sa laban. Oo, nangyari din sa akin yan. In fact, umabot ako sa point na dati, nakala ko parang I want to end my life. Umabot tayo sa ganyang point because may mga nagawa tayong hindi maganda or maybe meron ding nagawang hindi maganda yung kapwa natin or mahal natin sa buhay. Kasi kung kapwa mo lang, wala naman, hindi naman mahalaga sa'yo. Hindi para umabot ka sa anxiety. Pero yung mahal mo sa buhay na nakakagawa na hindi maganda sa'yo, yun yung mabigat. 'Di ba? Okay, so, natigil ako doon. Kaya ayun nga sir, kaya ka nandito yung kasi hindi mo siya nagawa. Kasi tulad nga ng sinabi mo, you need to find you find the way, the route, and then hanapin mo paano ka makakalabas, diba? To find way to out, diba?
So kaya may video eh. Kasi we find ways, di ba? Silang sagot talaga. Video. Baka ito yung door out. Sabi niya, video. Baka ito yung door out. Kung gusto nyo malaman kung anong ginawa ko doon, ang ginawa ko doon, inunawa ko yung sitwasyon. O syempre ako, sabihin nyo na medyo religious. I prayed kasi. Then umabot sa point na merong dumating ng mga tao, kasi dapat ito yung importante ha. Meron kayong mga outlet, mga tao, kaibigan, or ginagawa nyo na pwede nyo pag-releasean. Diba? Yun nga, sinasabi ba? Ayun. So, pag meron ka ng outlet, kahit papaano, maiibsan eh. Hindi man masagot, maiibsan. Lalo na siguro kung yung outlet mo, mga taong maayos, mga taong hindi basta-basta gumagawa ng mga bagay na pagsisisihan nila pagkatapos. Yung mga kilala mo taong may kredibilidad sa'yo. Maayos sa pamilya, bilang maayos sa trabaho. Kasi kung pupunta ka naman sa mga tao na hindi mo nga kilalang maayos, doon ka magre-release sa kanila, ano aasahan mo sa kanila? Gagatungan lang nila yung problema mo, madodoble lang yung problema mo. Ako, ang ginagawa ko, pagpagod, magpahinga. We have to learn to go back to the basics. Yung totoo yung lahat, yung mga pangyayari sa buhay natin, simple lang. Kinokomplika lang natin. Kasi una, no? Kinokomplika natin kasi parang hindi tayo masyado satisfied. So ngayon, we have to go back to the basics. Pagod, ano bang ginagawa? Magpahinga. Nagugutom, kumain. Diba? Nalulungkot, magpasaya. There's always a way para makawala ka dyan sa pinagdadaanan mo. Unless maisipan mo, unless gawin mo, hindi ka makakaalis dyan. So you need to decide na kailangan mong tapusin to. Ang ibig sabihin for me is that kailangan magkaroon tayo ng mental awareness dun sa eksaktong sitwasyon na pinagdadaanan natin. Maging conscious tayo. Lagi natin naririnig yan, dapat aware ka, dapat conscious ka. Huwag ka magpapadala sa emosyon. Kasi sa dami ng pwedeng mangyari sa paligid mo, pag unconscious ka or hindi ka aware, lalo ka pang magkakaroon ng problema. Maraming triggers na pwedeng hindi naman sana magpapalungkot sa'yo, pero dahil hindi ka nga aware, hindi mo rin alam ba't parang ang bigat-bigat. Alright, so thank you so much, no? Okay, next question tayo. Ako may tanong ako. May tanong. Okay, ako. Sige. Bilang tayo naging productive ngayong mga nakaraang araw, linggo, buwan at taon, nakita ninyo kung yung progreso ng mga proyektong nabuo natin. Nakita niyo yung progreso, tama? Oo, sir. Kamusta yung pakiramdam na nakita niyo yung mga plano natin, malalaki, maliliit, ay unti-unting natutupad? Ayan, sige. Ito yan. Nung nakita ko yung plano mo, parang napakaano naman. Ano ba to? Posible ba to? Posible ba tong mangyari, di ba? Kaya ba? Nung una, kaya ba? Kasi sabay-sabay tayong papaganahin natin yung mga yung mga programa na yan. Ilang piraso lang tayo, 4 na piraso lang tayo. Wala pa 3 piraso lang tayo na natitira nun. Sabi ko, parang imposible naman yata, no? Pero sige, patulan natin yan. And yun, hanggang sa unti-unti na natin, nakatayo na isa. Di ba? Sumunod. Hanggang sa, kinakaya. Posible. Hanggang sa, ayun, ito na. Nung naitayo na natin lahat, though meron pang isa, may isa pa tayong binubuo. Pero dun sa mga naitatag na natin, hindi siya basta simple lang na naitayo natin. Kasi nakikita na ng mga kliyente natin kung ano yung mga tinatrabaho natin talaga. Natutuwa ako na, gumagana na siya. So, hindi pwedeng matapos nung dito. Kailangan pagandahin pa. Kasi pagka halimbawang naging stuck lang tayo, dun sa halimbawa, ito na naputap na natin tapos hindi na natin napagpatuloy pa or hindi pa natin nadagdagan or wala tayong bagong pinakita, parang magsasawa sila pagka ganun. Pero para sa akin, ang laki na ng mga ginagalawan natin, tsaka yung feedback nila, yung nakakatawa doon. Normal sa atin yung, may batch tayo yearly, di ba? So, natapos ko na yung akin, akala ko okay na.
since natapos lahat maganda yung inalabasan, anong ginawa mo? Umirit ka pa. Umirit ka pa. Isa pang batch. Hindi nga isang batch eh. Dalawa pa. Yeah. Yun, so, nakakatawa lang na sabi ko, nung nakaraan, parang imposible. Pero ngayon, since natapos ko yung isa, maganda yung kinalabasan, maraming natuwa, gumugusto pa. Sasabayan pa, di ba? So, ayun, parang, dati nakaka-pressure talaga eh, nakaka-pressure. Magagawa ko ba siya? Una, magagawa ko ba siya ng tama? Pero ngayon, tinatapos ko na lang na parang, sige pa kaya pa ba? Meron pa ba dyan? Meron pa ba dyan? Then, sabay-sabay pa yung ginagawa natin na proyekto sa kumpanya. Tapos, ayun nga, maging yung mga kliyente, nagtataka kung paano natin nagagawa yun. Yun yung maganda ron no? Sa kabila ng limitado tayo, pero yung kalidad ng resulta kasi maganda. Kaya yung mga kliyente natin, sila yung mismo nagsasabi na paano nyo ginagawa yun. Paano nyo ginagawa yan? Tapos may ganito pa kayo. Hindi na nga din ako makareklamo sa sarili ko kasi parang pagka hindi nyo naman namin ginawa, parang may kulang sa amin. Parang Correct. kulang. Yun yung dahilan. Actually, yun yung dahilan kung bakit tayo malakas. Kasi patuloy nating pinapatulan. Yung totoo hindi naman tayo napapagod lang eh. Sa ginagawa natin, sa bawat pagpatol natin, natututo kasi tayo dito. Kung akala mo, kapag napagod ka, humihina ka, sa una at sa physical, oo. Pero eventually, natututo ka kasi sa kabila ng pagod mo, sa susunod, nagkakaroon ka ng mas mabilis na pamamaraan. Diba? Nade-develop yung skills mo. Yung abilidad mo, lumalawak, lumalaki. Ngayon, yung kapasidad mo, lumalakas ka din. Eventually, yung bagay na dating malaki para sa'yo, lumiliit na lang. Meaning, kaya mo nang i-handle, hindi lang isa, kaya mo na ngayon dalawa. Dahil kaya mo ng dalawa, sa susunod, marami ka nang kayang gawin pa. No? So, yung purpose ng ginagawa ko sa inyo, na pag-guide ko sa inyo, pagbibigay ko sa inyo ng mga pagkakataon na yun, for you, I'm exposing you, for you to see ano pa ba yung kaya mong gawin. Because you'll never know unless you try, di ba? Tama ka. Eventually, nung nakita mo, kaya ko pala talaga. Ang goal ko, hindi ko lang maipakita sa inyo kung ano yung kaya nyong gawin, kundi ano pa yung inyong limitasyon. Sa pamamagitan ng mga exposure ninyo, sa mga activities na pinapagawa ko sa inyo, nakikita mo na hindi ka lang pala para doon. I hope maging inspiration to, na hindi mahirap na magkaroon ng magandang relasyon ng magkakatrabaho basta gustuin. 'Di ba? Magkaroon tayo ng magandang hangarin, 'di ba? Ako I always believe na nasa namumuno. Nasa mamumuno, okay? Kasi kung ang leader wala man lang siyang plano na mabuo ang isang team niya na magkaroon ng magandang relasyon, camaraderie, samahan, imposible talaga. It starts with the leader. Ngayon, meron tayong naranasan ng mga leader in the past na parang hindi niya plano yung pagkakaroon ng basta trabaho lang. 'Di ba? Kung gano'n yung klase ng leader na magli-lead sa isang team, hindi makakabuo ng magandang samahan. 'Di ba? So tayo, I started the team with a dream. And slowly, we are able to achieve it. Diba? Ang hihingin ko lang is that we always continue to believe that everything is possible. We're not limited. Kaya natin to. Kaya natin together. Alright. Diba? So, nothing is impossible lalo na basta together. Okay, so pwede natin tawagin itong tambay natin na to as part 3 or episode 3, realization. Conversation na realization. Alright. So yun lang, na-realize lang natin na magandang mundo yung ginagalaw natin ngayon. Tama, so, no? Ay, dagdag ko na talaga, nasa leader talaga. Lalo pag may padangkin. Kasi pag yung leader, walang padangkin. Wala rin, di ba? Thank you so much sa ating konting salo-salo, sir. Thank you so much sa buong linggo na pagsasama natin yun. Yun, it's a wrap. It's a wrap.